ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan. Ang bawat pangarin na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang pinatay na kalapati. May isang taon noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa pagluwi ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nandalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y tinanong ni Simeon, ito'y nagpuri sa Diyos na ang bika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang na libin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatandaw sa mga hindi at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Hindi ko mawalay sa aking isip, lalo na kapag nandyan ang pagkakawa ni Simeon at ni Ana na hindi kailanman bumitaw sa larangan ng buhay ng o hamon ng pag-asa sa buhay. Bagamat matanda na sila sa kanilang pagsisilbi sa simbahan, sa kanilang pananalangin, tuloy ang pananalangin, na dumating na ang panahon upang makita na nila ang ipinangako ng Diyos ng isang mananakot na ang pangalan ng Christ Jesus. At dumating na ang araw na iyon. At sabi nga ni Simeon, pwede na akong lumisan sa mundo. Kasi natupad na ang pangalan. Alam niyo, habang hinihanda ako ang mamili ako dito, ay hindi ko maiwalay sa aking pag-iisip yung kanta ni Angeline Pinto na ang titulo ay Patuloy ang Pangalan. Bibig sungkan sa ito. Tama-tama din ang Diyos na ito, ang pagdiriwang na ito sa libro ito. Sapagkat sa una pa lang sa misa natin, pinaspasan na natin yung nagbigan. Ayun, yung ito. Tapos, nakapalong tayo sa Year of Hope, taon ng pag-asa. At ang bawat isa sa atin ay may mga hinahanap sa buhay. Meron tayong mga gustong mangyari sa buhay. Kung nangyari ito, bagaman patagal na panahon, pero hindi sumuko si Simeon at si Ana, hindi rin kaya ito rin para sa bawat isa sa atin na huwag tayong sumuko sa mga pangarap natin sa buhay sapagkat ang pangarap ay kailangan patuloy na. Sapagkat sa bawat ito ng ating buhay ay may nagbabago ang ating mga pangarap sa buhay. Ang iba ay natupad na. Ang iba ay kailangan matupad pa. At yan yung ating pinakahawakan. Kaya naman hindi tayo bumibitaw sa patuloy ng pangarap sapagkat alam natin na gaya ng ilang pangarap natin sa buhay na tinutunan ng Diyos at ibinigay na sa atin. Hindi kaya yung iba pang nating pangarap ay tutuparin din ng Panginoon Diyos. As long as ang pangarap na ito ay ayon sa plano ng Diyos. At yung ibang mga pangarap natin na minilitin natin ay hindi pinigay ng Diyos, merong patay ng Diyos kung bakit hindi ibibigay sa atin. Sapagkat hindi ito para sa ating kabubuti. Walang ibibigay ang Diyos kung hindi ang para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya doon sa kanta ni Angeline Pinto, sabi, di pa rin makapaniwala. Sa lahat ng nangyayari, pangarap parang kailan lang na sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating
nang bigla sa aking buhay, di nauusan ng pag-asa, ako'y nanalig sa Kanya. It's because of yung trust ng tao sa Diyos. Kaya hindi siya umitaw, at kaya naman yung pangarap niya ay nagtagumpay. Sabi ko na, isang pangarap, ako'y naniniwala, ako ay lilipad, at ang lahat ay makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggang ating makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita, patuloy ang pangarap. Sa inyo na, medyo nagtatagal na dito sa ako. Medyo nagtatagal na. 20 years, medyo nagtatagal na. Hindi nila sapat-sapat na. Hindi nila dapat na yung ibang pangarap. O mga naman sobra. Marahil, sa iba, sobra na, nag-enjoy na lang sila. Kasi, gamay na nila yung trabaho. At tapos, parang, ano na lang ito? Parang sobra na lang, no? Na kung sa totoo lang, pwede na naman talaga sila umuwi, pero this time, binibigyan naman nila yung kanilang sarili ng break. Kung sa first 10 years nila, ay nakakahirap talaga. Pero ngayon, gawin na nila, in fact, sila na ngayong hapon dito sa loob. Ang pinatulog pinaglalabas na ngayong hapon dito. Pero mga kapatid, napakaganda sa pagdiriwang natin ito, at nais kung sana ay nanatiling buhay ng balita na pinindusyon natin na kayo sa buong taong ito. And I would like to encourage each one of you, kasi year of hope na bisitahin yung mga tinalagang simbahan dito sa mundo. Sa free time ninyo, sa day off ninyo, bumisita kayo sa mga designated churches. Kasi year of hope, year of fulfillment of dreams. At ibibigay ng Diyos ang ninanais ninyo. So I would like to encourage you, parang take off natin ito in a way, take off natin ito, launching of yung ating pilgrimage. You don't have to be in a group. Minsan na, mas magandang ikaw lang eh. Kasi tahimik, no? And then you have your own time, no? In your own break, no? Dalhin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi year of hope na eh. Dalhin mo yung lahat yun. At mag-compose ka ng dasal, no? And hopefully, by the end of your pilgrimage, kapag nabisita mo na lahat ng simbahan yun, sa pagsasara muli ng Jubilee Door, daan sa katidral natin at sa ilang pang mga simbahan, yung buong dinasal mo, ulitin mo yun. Sapagkat that will also close the year of the Jubilee year, as we call it, the year of hope. And sa pagsasara nun, bago pa isa lang makikita ng mga puso, yung pag-asa na iyong dinalangin sa ating Panginoon Diyos. Napakaganda, binigyan tayo na napakaganda ng halimbawa ni Simeon at Ana, na sa kapagaman sa kanilang katandaan, dalawang bagay ang nakita mong outstanding, kaya ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon ang kanilang pangarap. Hindi sila kailanman nag-break sa kanilang tinatawag na panalangin sa Diyos. They were faithful in their prayer sa kanilang dasal. At parte ng kanilang dasal ay makamit nila yung pangarap. Yun ang lagi na lang nilandingan sa prayer at huwag tayo dito sa ating pagdarasal. Pangalawa, yung kanilang pagdarasal ay kalapit dito, kasama dito ang kanilang pagsisilbi. Your way of serving not only because you are paid by your employers, pero yung talagang fidelity sa pagsisilbi ninyo sa inyong mga amo, pagsisilbi ninyo sa inyong mga pamilya, pagsisilbi ninyo when you still have extra time dito sa loob ng ating simbahan, o sa anumang uri ng pagsisilbi, gaya ng ginawa ni Simeon at ni Ana, huwag sana tayo magpatuloy na kapag pinakailangan ng ating pagsisilbi, let us do service. Let us serve. These are the two outstanding traits of these people called Simeon at Ana. Hindi sila kailanman yung parang natabangan sa kanila pupunta sa simbahan.
You who have been always faithful in coming here sa St. Joseph, pagpatuloy ninyo ang bagay na ito sa pagkatisto. Ito ay isa sa mga sikreto na kung saan tinitingnan tayo ng Diyos how faithful we are to Him na kailanman ay hindi tayo bibitaw sa Kanya. At kalakit ng ating panalangin ay patuloy natin positively. Bayaran lang tayo kung hindi, pero ito ay puso natin ginagawa. Mga kapatid, on the feast of the presentation of the Lord sa templo at sa inyong pagpunta dito sa templo ng ating Panginoon Diyos, let us launch this day as a day by which the jubilee year of hope na pagsipunta natin sa iba't ibang simbahan ay dala natin ng ating inaasahang na pangalaw. Huwag po kayong matatabangan sapagkat kung ibigay ito kay Simeon at kay Ana, hindi rin kaya ito